konsulado ay sa ating video, tayo po ay nagpo-provide ng servisyo tungkol sa passport. Kasi ang konsulado, part pa rin yan ng DFA, Department of Foreign Affairs. At usually, pag sinabing Department of Foreign Affairs, ang nasa isip ng mga tao ay passport. Okay? So, pangungunahan ko na, itong passport, alagaan ninyo yun ha. Itago nyo, dapat alam nyo lagi kung saan nakalagay yun. Okay? Dahil hindi natin pag-aari ang passport. Ikaw, hindi nyo passport yun. Ito ay pag-aari ng Republika ng Pilipinas. Nakalagay yun sa likod ng passport nyo. Tingnan nyo sa may bandang likod. May parang nakalagay doon na paalala. Okay? Bakit ko sinasabi yun? Dahil may mga taong nakakawala ng passport, may mga taong nakakapunit ng passport, hindi sinasadya, minsan siguro naiwan sa bag, tapos nakalimutan na, nawala na. Tapos yung iba naman naiiwan sa damit, nagplansya, naglaba, wasak. Okay? Pag nangyari yun, magpa-file ng affidavit of loss pag nawala, or affidavit of mutilation pag nasira. Okay? Doon sa konsulado inaayos yun. Ingatan natin kasi yung pag-file ng affidavit, may karampatang gastos yun eh. So, $200 yata if my memory serves me right. So, imbis na naipon nyo, nabawas. Ay gastos sa somewhere else. Imbis na ikain sana, ayun, pang Starbucks man lang. Okay. So, ayun, affidavit of loss or affidavit of mutilation. So, $200 yun. Importante yun kasi ang dami dito nakakawala ng passport. Lalo pag lalo pag pumalo yung pasukan. Hinahatid niyo yung alaga niyo, tapos baka nagpunta kayo sa parke, tapos nakalimutan na. Madaming gano'n. Punong-puno yung mesa namin ng gano'n, ng mga gano'ng affidavit of loss. Yung affidavit of mutilation medyo. Pero more than anything else, please lang, huwag yung isang laang passport. Madaming nangyayari din na gano'n dito. Okay? Dahil kung saan hindi yung pag-aari yun. Tapos pangalawa, ito ay illegal sa Hong Kong. Okay? And recently, last year lang, I think April or Marso, illegal din yun sa Pilipinas. May panibagong batas na pinasa noong April lang or Marso. Tapos sinasabi doon na may mga improper use of passports. Ang sabi nila, yung improper use of passports ay selling, trading, pawning, mortgaging, or using passport or other travel documents as a collateral to secure debt. So yung pagsangla, huwag na huwag niyong gagawin yan. Dahil illegal yun dito, illegal sa Pilipinas din. Dalawang gobyerno ang tutugi sa inyo. Okay? At ang pinakamalalang pwedeng mangyari, kasi yung passport niyo, di ba? Dapat kayo may hawak yan. Pag nasa ibang tao yan, lalo dito sa mga mapag-uutangan, pwedeng gamitin yan sa masamang bagay. Okay? Dito kasi sa Hong Kong, may mga bangko na pwedeng magbukas ng bank account ng walang personal appearance. Ang kailangan lang ay yung supporting document tulad ng passport. Pagpalagay natin na yung passport nyo na hawak na ibang tao. Tapos nagbukas siya ng bank account. Gamit ang pangalan nyo, gamit ang passport nyo. Paano kung gamitin sa masama yung bank account na yun? Money laundering. Madami din tayong ganun. Mga Pilipino na kinakasuhan or rather, tinatry sila sa korte for money laundering. Okay? So please lang, huwag nyo sakit sa ulo sa inyo, sakit sa ulo sa lahat, pati sa lahat ng everyone involved. Okay? So yun, mas mahihirapan tayo. So pinapangunahan ko na. Yun na yung pinapambuhon ko dahil sobrang daming ganung kaso. Okay? So, apart from that, yung usual pa na ginagawa sa mga passport sa konsulado, sa DFA, nagpapa-renew. Okay? So, affidavit of loss, affidavit of mutilation, tapos yung pagpapa-renew doon sa konsulado yun. Ay, nakalimutan ko pala. Pag nagsangla kayo, magkakaroon pa ng affidavit of undertaking. So, iba't ibang affidavit yun. $200 yung mga affidavit yata. So, ingatan natin ang passport natin, ha? Okay. So, yun ang pinaka-importante dahil so far yun ang pinakamaraming kaso na na-encounter namin. Okay?
Tapos, ano pa bang mga servisyo ng konsulado? Civil registry. Pag sinabing civil registry, ito yung report of birth, report of marriage, report of